Hindi po kasali si Sara Duterte sa arrest warrant. 2 o 3 po ang paparating. According kay Senator Antonio Trillanes na ilalabas po ng ICC. Ayun, ito na mga kababayan. Bato de la Rosa. Puro Bato ito kasi siya lang naman ang may warrant dito. At saka di ko alam kung sino yung pangalawa niya. Baka si Albayalde o baka si Danao. Actually mga kababayan, ako po, hindi ko po sinabi na sila. Ang akin lang ay opinion ko lang po ito. Kasi ang sabi ni Senator Antonio Trillanes, 2 hanggang 3 ang lalabas na warrant. Either katapusan ng taong to or early this 2026. So ang nakalagay po doon ay wala po si Sara. So either si Bato, si Bongo, si Albayalde, or si Danao. Or kung hindi man kasali si Bongo, si Bato, si Albayalde, si Danao. So 3 lang po yan. Wala pa din pong sure kung kasali si Bongo dyan. Pero ang sabi kasi, si Bato. So ito po mga kababayan. Gusto ko lang pong iparating sa inyo na ito po, si Bato po ay unti-unti na pong bumabaliktad. Mga kababayan, unti-unti na pong bumaliktad si Bato. Mga DDS, huwag po kayong magalit. Sa reality lang tayo at sa totoo. Kung si Robin Padilla, ang sabi ni Robin, kahit silaban nyo ako, mag-aamoy Duterte pa rin ako. Kaya nga naghigpit ng seguridad itong si Senator Robin Padilla dahil hinanap nga siya ng isang grupo at siya'y sisilaban kung talagang amoy Duterte ba siya pag nasunog siya. Pero ngayon, mga kababayan, si Bato, nag-iba na po ang ihip ng hangin. Parang bumabalingbing na nga ba? Nako, kahit babaliktad ka ba to, makulong ka pa rin. Ito po mga kababayan, according po sa post ng News 5. Wait lang po ha. According po sa post ng News 5 mga kababayan, ba't may kumakanta? Para mamamatay na ba si Bato? According po dito sa post ng News 5, ay sinabi po mismo ni Bato de la Rosa mga kababayan, kung siya daw po ay papipiliin, no? Ito, mga kababayan ha, post po yan ng News 5. Ayan po ha, News 5 post. Ang sabi ni Bato, kung papipiliin ako between taong bayan at kay former President Rodrigo Duterte, taong bayan ako. Putang ina. Maniwala ba kayo? Mga kababayan. Maniniwala ba kayo? Ako maniniwala ako mga kababayan. Na ang sabi ni Bato dito, according sa post ng News 5, babasahin ko. Nagsenador ba ako para sa mga Duterte? Sabi ni Bato. Iginiit ni Senator Bato de la Rosa, nananatili sa taong bayan ang katapatan niya kasunod ng mga kritisismo o pagiging loyal niya umano sa mga dutae. Bakit nagsenador ba ako para sa Duterte? Hindi naman dutae ang bumoto sa akin, kundi yung buong taong bayan na bumoto sa akin. Saad niya sa panayam sa programang Ted Filon ng DJ Chacha sa True FM ngayong Biyernes. No? Pero hindi ako naging senador kung hindi dahil sa mga dutae. Kaya normal lamang na mayroon akong loyalty doon kay dating Pangulong Dutae. Kung papipiliin ako between taong bayan at kay former President Rodrigo Dutae, taong bayan ako. Yan po ang sabi ni Bato. Mga kababayan, 2 lang po ito. 2 lang po itong ganyan naman talagang estilo mga kababayan ng mga tao kapag may kasalanan ka, 'di ba? Alam nyo, itong estilo nila Bato ngayon mga kababayan or yung mga may mga warrant di umano, yung mga huhulihin ng ICC, yung estilo nila ngayon, alam nyo yung minsan na nga lang kulang na lang sendan ka ng Bible verse eh. 'Di ba? Kulang na lang sendan ka ng Bible verse. Bakit? Naalala nyo na ang sabi ni Amy Marcos nung kausap daw niya si Sara patungkol sa resulta nung pag-archive ng impeachment ay lagi daw nagsisend itong si Sara Duterte kay Amy Marcos ng Bible verse. Bakit ngayon, nung una pinagmumura ni Digong ang Panginoon, tinawag pa niyang bullshit ang Santo Papa, binastos ang mga pari, tapos may balita nga kanina, isa ang vlogger, dinuraan yung holy water ng simbahan ng Usamis. Alam nyo na, makadidiis yun. Actually, kilala ko po yung
Kilala ko po yung vlogger. Naging kaibigan ko po siya before nung nag-work po ako sa Usamis. Iba kasi ugali talaga pag mga ganong religyo. Mga ano kasi sila, ayoko ng pangalan ko anong relihiyon nila ha. So ngayon mga kababayan, ayun na nga po. Sabi ni Bato, kung papipiliin daw siya between taong bayan at kay former President Rodrigo Duterte, taong bayan daw ang pipiliin niya. Yeah? Kaya sa totoo lang mga kababayan, hindi na po ako magtaka kung piliin man ni Bato ang taong bayan. Bakit? Kailangan po ni Bato ngayon ng suporta ng taong bayan. Bakit? Ang estilo kasi nila ni Bato, pag alam niya na huhulihin siya, alam niya na malapit na siyang arestuhin ng ICC, style kibuloy ang gagawin niya. Bakit noon, kung makapagtanggol siya kay Digong, akala mo si Digong ang bumoto sa kanya. Kaya nga mga kababayan, ilang beses tayo nag-live dito, lagi natin pinupuna, di ba binuto kayo ng taong bayan, pero nagserbisyo kayo sa isang pamilya lamang. So useless pala ang boto ng tao sa inyo. Totoo po yun. Pero ngayon po mga kababayan, nag-iba na po ang ihip ng hangin. Bakit? Kailangan po ni Bato ng tao. Di ba? Kailangan po ni Bato ng tao. Kasi kung naalala ninyo nung inaresto si Kibuloy, kailangan niya ng human shield. Ramdam nyo yan mga kababayan. Kailangan ni Bato ng proteksyon mula sa tao. Gagamitin na naman nila ang tao para yun yung magprotekta sa kanila nang hindi sila agad-agad maaresto. Totoo yan mga kababayan. Ganyan ang ginagawa nila. Ganyan ang gagawin nila. Kaya ngayon si Bato nagpapapansin kung papipiliin man siya between dalawa, kay Digong o sa taong bayan daw. Alam naman po natin na maraming DDS dyan, mga tanga at bobo na utu-uturin. Pag sinabing tulungan nyo ako, protektahan ninyo ako para hindi ako mahuli, bakit tayo papayag na magpahuli tayo sa mga banyaga na meron naman tayong sariling batas? Bakit tayo papayag na magpapaaresto tayo na meron naman tayong sariling sovereignty? Walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Kasi 2018 pa lang tinanggal na ni dating Pangulong Presidente yan. Yan ang unang sasabihin ni Bato, mga kababayan. Kaya ngayon, maraming DDS na uto-uto, tanga at bobo, magpapatulong siya ngayon. Bubudulin na naman ni Bato ang taong bayan, sabi ni Sir Fidel Quilon. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ganyan po sila. Alam po kasi nila sa sarili nila, nitong mga politisyan na to, na mga tuta, puppet ni Digong, na hindi sila kayang ipagtanggol ni Digong at hindi sila kayang ipagtanggol ni Sara, kay isa din po si Sara na nahihirapan na din pong ipagtanggol ang sarili niya. Ngayon, saan sila kukuha ng suporta? Sa taong bayan na kung saan yun po yung mga bobo, tanga-tanga, inutil, uto-uto, hampas lupa at pangit na lahi ng mga putang inang DDS. Hindi Ganon ang gagawin nila, mga kababayan. Sir Bernard Huela. Yan po ang gagawin nila. Bakit? Saan sila kukuha? Kasi kung sabihin niya kay Digong ako, wala ng pag-asa. Abogado lang niya ang tinatawag nating hope man, pero walang pag-asa sa abogado ni Digong na makalaya pa. Bakit? Gusto ko kayo bigyan ng trivia bago tayo mag-shift ng panibagong topic. Alam nyo ba, mga kababayan, according sa aking pagpapanaliksik kanina at panunood sa mga international lawyer, meron pala silang tinatawag mga kababayan na tawag doon, correct me if I'm wrong, equatorial ba ang tawag sa kanila? Equatistorial, ang tawag sa isang batas, correct me if I'm wrong, paki-comment nga mga kababayan kung anong tawag sa batas dyan sa Europa na kung saan kapag ikaw ay nag-file ng kaso, hindi pala yung kalaban mo or yung abogado mo ang maghahanap ng ebidensya at pruweba. Mismo ang husgado ang mangangalap ng info. Equalitarian. Yan ba yun? Yun ba yung tawag dyan? Equalitarian. According sa aking nabasa kanina. Na mayroon parang ganyang patakaran. Which is, nangyari na din po yan dito sa ating bansa, mga kababayan, noong panahon na sinakop tayo ng mga Kastila.
Mga kababayan, actually, alam yan ng mga lawyer dyan, kahit sino pa yung mga nasa ICC, alam ni, alam ni Laila de Lima yan, kahit si Harry Roque, alam ni Harry Roque yan, alam ni Attorney Conti yan. Oo, na merong tawag sa ganyan. Na halimbawa, ako, kinasuhan ko si Duterte. Ngayon, yung abogado ni Duterte, hindi po yun at hindi din po yung abogado ko ang maghahanap ng patunay o pruweba sa kinaso ko kay Duterte, which is ang hukom. Ang hukom, ang tawag dito, maghahanap ng proof at patunay kung mapatunayan ng hukom, kung mapatunayan ng husgado doon sa kanilang bansa, ay automatic po yun, kulong. Ganun po pala ang patakaran. Actually, mga kababayan, hanapin natin. Alam ko may mga reaction sila Harry Roque niyan, mga kababayan. Wait lang, Pakinggan ninyo, kaya wala na pong pag-asa si Digong. Kaya nga po kung nagulat kayo ngayon mga kababayan na si Bato po ay bumaliktad na at kung papipiliin daw siya, between taong bayan at kay Digong, taong bayan daw ang pipiliin niya. Ma'am Parisiana Mix Vlog, yes, ganyan din daw po sa Europe. Ito po mga kababayan. Kaliwas dun sa ito qualify itong ICC prosecutor na sa Kirim Karim na makialam sa prosecution ng kaso kay Tatay Digong. Now, sa ngayon po, naka-temporary leave po itong si Karim. Pakinggan ninyo kung bakit po, si Bato bumaliktad. Because of sexual misconduct. Bakit si Bato mas piliin ang taong bayan kaysa kay Digong? Alam ni Bato yan. Alam niyo mga kababayan, si Bato po ang isa sa mga miyembro ng DDS Black na una pong nagtraidor kay Digong. Kung saan, naalala ninyo na pumunta ng Hong Kong si Digong at iba pang politician, hindi sumama si Bato? Kasi alam ni Bato na may warrant na si Digong. Si Bato pa ba mahuli sa balita? Dati siyang general, dati siyang pulis. Alam niya, siya ang pinakaunang traidor sa hanay ni Duterte. Kasi kung talagang suporta siya kay Digong at kung talagang solido siya sa pagsuporta kay Digong, hindi niya iwasan ang pagpunta sa Hong Kong. Totoo yan. Tignan ninyo, pumunta ng Hong Kong lahat-lahat ng kandidato, si Bato nagpaiwan kasi pumunta daw siya sa bundok. Diba? Biruin ninyo, alin ang unahin mo? Yung pupuntahan mo yung mga OFW sa Hong Kong, yung unahin mo yung bundok, ilan lang butante dun. Sa Hong Kong, ilang butante sa Hong Kong. Diba? Alam ni Bato yan. Si Bato po ang kauna-unahang hanay ni Digong na traidor. At ngayon, tatraidorin na naman niya kasi alam niya sa sarili niya na si Digong hindi na makalaya pa. Kaya ngayon, kung papipiliin daw siya between Digong at taong bayan daw ang pipiliin niya. Kasi traidor nga siya. Pagkatapos yung pakinabangan si Digong, ayun na. Di ba? Pakinggan niyo si Harry Roque. Imbestigahan siya dahil siya ay manyakis. So, hindi po talaga siya ngayon sumasapi. Pero may posibilidad na bumalik siya kasi nga po, temporary lang yung leave niya. At ang motion na hinihingi ng mga abogado ngayon ni Tatay Digong ay permanente na wag siyang payagang mag-participate sa paglilitis. Si Karim Khan po ito. Para maintindihan nyo bakit pinapa-disqualify itong ICC prosecutor na ngayon po ay naka-voluntary leave habang inimbestigahan for being manyakis, dapat nating balikan ano yung pagkakaiba ng ICC sa hukuman natin na influence ng mga Amerikano. No? Dapat daw balikan kung ano ang kaibahan ng hukuman ng Pilipinas at ng hukuman ng ICC na influence ng mga Amerikano at ng mga European. So ito po, may tawag po si Harry Roque dito, parang basta ganun. Ito po, pakinggan ninyo Yung mga Europeans, yan yung tinatawag natin inquisitorial. Inquisitorial. Yung inquisitorial, hindi nila binibigay yung obligasyon na kumalap ng ebidensya sa biktima o sa abogado ng biktima. Kung hindi, hukuman mismo ang kumukuha ng ebidensya. Kaya mga kababayan, kaya pala minsan, nagtanong si Hanilet kay Kaufman kung kailan daw si Kaufman pupunta ng Pilipinas, mag-gather ng information, kumuha ng mga information para ipagtanggol niya si Digong at paano daw niya may ipagtanggol si Digong kung hindi naman niya kilala si Digong, sabi ni Hanilet. So according dito sa paliwanag ni Harry Roque, mismong hukuman ang mga ngalap ng patunay. Halimbawa ako, sinampahan ko ng kaso si Harry Roque doon sa Netherlands. Ang abogado ni Harry Roque at abogado ko, hindi maglilikom ng info. Ang maglilikom, yung hukuman.
So ngayon, kung ang hukuman naglilikom, nilikom nila yung totoo. Halimbawa, si Harry Roque, sabi ko, land grabber yan. O, human trafficker yan. Pag napatunayan ng hukuman na si Harry Roque land grabber at human trafficker, ibig sabihin, automatic po yun. Automatic po yun. Napatotoo, kulong po siya. It depends po yan kung ilang taon at gaano kalakas ang parusa laban sa kanya. Di ba? Ngayon, mga kababayan, ito po. Ganyan yung sistema natin sa Pilipinas kung tayo nasa ilalim pa ng mga Espanyol at yung mga prosecutor sa Espanya hanggang ngayon, ang tawag sa kanila ay judge. Now, itong ganitong tradisyon na inquisitorial ay taliwas dun sa sistema na ating pinapatupad sa Pilipinas. Inquisitorial ang tawag. Diyan sa Netherlands. So, kung dito sa Pilipinas, mismong mga abogado natin both side, halimbawa nagkasuhan kami dalawa ni Ma'am Parisiana, yung abogado niya kakalap, yung abogado ko kakalap din ng kanya-kanyang ibabangga. Diyan sa Europe iba. Pag inquisitorial, ang style po dyan, hukom ang magagathered ng info. Kaya ngayon natatakot itong kampo ni Digong at gusto nilang ipa-disqualified itong si Karim Khan na isang prosecutor or chief prosecutor ng ICC. Kasi hawak po na ni Karim Khan ang katotohanan. Ilan ang biktima, saan nangyari, saan ginanap, at saang bansa, ilan at gaano katotoo, hawak na po nila. Yan po ang tinatawag, mga kababayan, na pinasa noon na isang ebidensya na merong handwritten documents, merong video and audio almost 16 hours o video, audio footage and 8,500 pages na mga evidence. So nakalap na po yan ng ICC. Ang tawag po ng kanilang sistema ay inquisitorial system. Hindi po ang abogado ni Digong at ang abogado ng mga EJK victims ang mga ngalap, which is yung mismong ICC ang mga ngalap. Kaya po sa totoo lang, mga kababayan, lahat po na merong warrant of arrest na siyam katao na nandoon, bukod kay Digong, pang-10 si Digong, automatic po yun. Kapag napatunayan po na si Digong ay convict, yung siyam automatic arrest warrant. Di ko lang alam kung may hearing-hearing pa. Kasi si Digong po ang pinaka-puno nila. Ngayon, pag napatunayan yung puno na totoo, na pumatay, pinatay, may pinatay, dyan sa lugar na yan, automatically, wala po talagang mangyaring kalayaan si Digong. Kaya kung naramdaman ninyo ngayon, mga kababayan, si Bato na mismo nagsabi na kung papipiliin siya between Duterte and nation, mas pipiliin niya po ang taong bayan kaysa kay Duterte. Oo, mayroon daw siyang credit inside or utang na loob. Kasi napanalo siya dahil sa pag-endorso ni Digong. Pero hindi po siya binuto ni Digong. Kung di, taong bayan po ang nagboto sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, ito po si Bato. Unang beses na niyang trinaydor si Digong nung hindi siya sumama sa Hong Kong kasi alam niyang may warrant. Pangalawa ngayon, bumaliktad na po si Bato at sabi niya, piliin niya ang taong bayan kaysa kay Duterte. Magkaiba po sila ni Robin Padilla. Si Robin kasi, ang sabi, kahit silaban siya, amoy Duterte pa rin siya. So alam niyo na, mga kababayan. Sunod, mga kababayan, ito po, Bato pa rin.